So what's up mga pare-goy? Mga pare-goy, today we're going to the restoration of the priesthood. Let's go! Sama namin kayo. Okay? Okay, so mga pare ko, dito tayo sa Pennsylvania. Okay? Yung pinuntahan natin kahapon, yung Stowell and Knights home, nasa New York pa pala yun kasi nasa boundary tayo ng New York and Pennsylvania. So, ngayon, we're going to restoration ng priesthood. So, LDS sites. Okay? Let's go! Okay, so from sa Binghamton, sa pinuntahan natin, mga 30 minutes away pa pala to. So, this is very close dun sa Stowell and Knights home or house. So, nag-drive tayo from there last night, 30 minutes away para dun sa hotel natin. And then bumalik lang tayo 30 minutes away from our hotel. Okay, let's go. Sama ko kayo sa tour natin dito. Okay. Napahas na sa chapel. Tapos ito yung statue. So, for those who didn't know, ito yung isa sa mga LDS sites where dito nagpakita para ma-receive ni Joseph Smith yung Aaronic and Melchizedek priesthood. So, ito yung Aaronic, and this is for the Melchizedek. So ito yung church. Nasaan tayo? And then there are certain places that we can go. Ito yung river. So mag-start na tayo ng tour natin. Actually, itong visitor center, nakadikit siya sa chapel. So if you see, para lang siyang regular na chapel. Ito yung sa primary. And different rooms na kagaya lang ng sa church natin. So, the same thing here. Philip Society. And yeah, youth. Tapos ito yung visitor center. Okay, so hindi daw tayo pwedeng mag-video habang nagtutour. So anyway, ito yung sa Aaronic priesthood kay John the Baptist and yung kay statue ni Peter, James, and John para sa Melchizedek priesthood. Pasok tayo dito. Okay, so though hindi tayo pwede mag-video habang nagtutour, papakita ko sa inyo yung mga gantong bagay. So ito yung bahay ni Isaac and Elizabeth Hale, nanay and tatay ni Emma Smith. Okay, so doon yung bahay ni Joseph Smith tsaka ni Emma Smith. Pakita ko sa inyo mamaya. And also papasok na tayo dito. So yung tatay, si Isaac ni Emma Smith, is a businessman, actually a hunter daw. So marami siyang mga hinahunt na mga bear, mga deer and everything. Tapos binibenta niya yun sa river and he became wealthy doing that. So ito itsura dito.
Okay, pag pumasok tayo dito, ito yung dining. Ito yung parang kitchen nila. Makikita nyo. Ito. Diyan nila nalagay yung mga huli niya. Tapos lalagay sa smokehouse after. And then yeah. So ito yung sink nila. Marble. Makikita nyo. Andito yung butas dyan para yeah. Tapos ito yung unang room. Ngayon punta tayo dito. Dito sa kitchen nila makikita nyo. Ayan. Ito yung itsura. Simple lang. Classic. Ito Pennsylvania rifle daw yan. Yan yung isa sa mga ginagamit ng tatay ni Emma. I don't know if that's the original one, pero yeah. Anyway, let's go here. Pintuan. Ito naman yung isang room nila. Quilt table. Tapos dyan yung parang mga letter. Yan sila gumagawa ng mga letter. Okay. And they will get here to this home, and they most likely would have this bedroom to sleep, and she is just barely pregnant. And the place would be is such a thing as this. Okay, so pag lumabas kayo dito, ito na yung makikita nyo. Yan. Mga fruits. Fruit trees. Okay, so punta tayo sa bahay ni Emma and Joseph Smith. So dito sa bahay ng tatay ni Emma Smith, mga 2 months lang daw sila nagstay dyan. Inuwi niya rin dyan yung gold plates. Pero hindi sila masyadong natagal dyan. So mostly ng mga work is gonna be on their property. So maglalakad tayo papunta doon. Doon yung bahay ng parents. Naglakad lang tayo ng konti. At ito na yung bahay nila. Joseph and Emma Smith. Okay. Ito naman yung papunta sa visitor center. Okay. Pasok tayo. Okay, so dito yung kitchen nila. Dito yung table kung saan nag-translate si Joseph Smith, Emma. And dito nilalagay yung gold plates covering ng cloth na yan. Okay. And ito yung room ni Emma. Yan. Dito rin yung baby. So dito siya nanganak. Diyan namatay yung unang baby nila. Okay. And then I'll tell you more story about in this house kung nangyari dito. Kasi 70% ng Book of Mormon dito natapos. Kung pumasok tayo, kung lumabas tayo from doon, ito yung ginawa ni Joseph Smith na additional sa bahay. Para pwede dito maglaba, pwede gawin dito yung mga, yung sabi, yung sa honey, okay? Another woodwork, dinalagay yung mga cheese and everything. So this is a very good space for Emma to do some chores. Dito rin daw nagluluto si Emma. So pag nagluto siya, kasabay na yun sa pag-init ng bahay. Ayan. Anyway. So, ito. Another place or another yan nila kinukuha yung mga nahuhuli nila and everything. Okay? Okay. So, kung mapapansin nyo, meron din stair dun pataas. So, mukhang meron ding kwarto sa taas. Pero, hindi siya pinapapasok ngayon kasi fire hazard daw. Nandito yung nung nagta-translate sila, binisita na rin sila ito ni Martin Harris. So dito yung lugar kung saan si Martin Harris kinonvince si Joseph Smith na pahiramin sa kanya yung translate nila, yung 116 pages. So ngayon nag-pray si Joseph Smith 3 times, sabi wag ibigay. Pero dun sa 3rd time parang okay, you already know where I stand, so use your free agency. And then pinihiram niya kay Martin Harris and then nawala. Okay, so dito siya nag-breathe, dito siya nag-grow, and also nung nawala yung manuscript, for 2 months nawala sa kanya yung gift to translate and even the gold plates. And then when he repented, dumating si Oliver Cowdery. So while Oliver Cowdery is in the Smith's house, nag-tutor siya dun sa mga bata. Parang na-convince siya na puntahan si Joseph Smith dito para i-confirm yung mga story doon
So pumunta siya rito, sabi ni Joseph Smith, I've been waiting for you. So prepare talaga ng Panginoon na si Martin or si Oliver Cowdery to come here and to finish yung, or not to even finish here, pero simulan at magawa yung Book of Mormon. So in this house, sa bahay na to, okay, 70% ng Book of Mormon is translated here. So can you imagine? And then yung another 30% doon na yun sa Peter Whitmer's farm. Okay? So anyway, this is a very, very important place sa simbahan where it all started. Hindi dahil dito, wala tayo. You know, wala tayong wala yung church and so on. So anyway, so kagaya ng sabi ko sa inyo, nung nandito sila, nabuntis si Emma and nagkaroon sila ng anak nila. And yung anak nila hindi nag-last long at namatay. Ngayon, dito sa gravesite, diyan nila nilibing yung baby nila. Pupuntahan natin yung mamaya. I also want to include na dito sa bahay na to, besides sa 70% of the Book of Mormon, nung na-translate nila yung Mosiah, there was a verse there na nabasa nila regarding sa infant, sa mga infant na namamatay, na they have a place in heaven. So they were comforted dun sa verse na yun, and also knowing that the Lord knows what's going on with their lives and also from their loss. So another thing, sa bahay na to mga paregoy, may mga revelation sila na nakuha dyan na nasa Doctrine and Covenants. So Doctrine and Covenants from section 3 to 14 nandyan, and also 24 to 27. So dyan nila na-receive yun. So very amazing. So as we walk dito sa path na to, sa cemetery, makikita rin natin dito na may monument din dito. Makikita natin dyan si Joseph Smith and Oliver Cowdery kasama si John the Baptist, yung pagkuha ng or ang pagbigay sa kanila ng Aaronic priesthood. Okay, medyo hindi nila sinabi sa atin kung saan yung grave ng anak nila, pero nahanap natin. So from dun tayo galing. Actually, kung makikita nyo, ito na yung visitor center. Galing tayo dun sa bahay nila. You have to walk, follow this path. Pagpasok nyo dun, just follow this path. Malapit sa labasan dito, it's over here. So kung makikita nyo, ito na yung in memory of an infant son of Joseph Smith and Emma Smith, June 15, 1828. Additional sa information, yung tatay daw ni Emma Smith at nanay niya ay nilibing sa tapat ng bahay nila, which is, kung mapapansin nyo doon, yun yung may riles na or may train na. So nung nilipat daw doon yung train, yung katawan, dinig, and nilipat na rin dito sa cemetery na to. Anyway, let's go sa river and let's check that out. So after nung tour kanina, binigyan nila tayo ng papel. Itong papel na to, ito pala yung pwede natin puntahan after nung tour. Kasi yung tour is only from dun sa church or dun sa church site kanina. Pupunta lang tayo sa bahay ni Isaac Hale, o yung tatay ni Emma Smith, kay nanay niya, yung family house nila. Tapos pinuntahan din natin yung bahay ni Emma and Joseph Smith. Okay? Ngayon, sabi niya nung natapos, we can go to this place for our own. Sugar Bush, itong cemetery kung nasaan si Isaac, Elizabeth Hale, and yung infant son of Joseph and Emma. And then we can go to baptismal site access, which is yung river. So ngayon, from here, puntahan muna natin yung Sugar Bush. Bago tayo pumunta sa river, pakita ko muna sa inyo yung loob dito. So meron ditong theater, pwede kayo manood ng mga
church history. There's also some stuff here na pwede nyong basahin, mga paintings. Ayan. Priesthood ordination. Okay. Another painting. To see John the Baptist. Tapos yung painting naman na yun is yung kay Peter, James, and John. Kung pupunta nyo rito, meron ditong puan para siguro kung you're waiting for your tour, this is a good place to stay and wait. Or pag natapos din kayo sa tour, you can hang out here, yung mga bata or kayo, pwede kayong magbasa and you know, see what's in here. Okay. Okay. And then. Okay, so mga parigoy, from dito sa church, kung makikita nyo, yan, lalabas tayo dito. Paglabas natin, makikita nyo yung cemetery. Andyan yung cemetery ni, nung anak ni Joseph and Emma Smith. Gagawin natin, kakaliwa tayo. Turn left. And then, konti lang, andyan na kagad yung street para sa river. So, mapapansin nyo, makikita nyo yung yan, Priesthood Restoration Site, Historic Baptism Site. So, kakanan tayo dito. Okay. Park tayo dito. Wala namang mga linya-linya. May mga bato. Siguro yun yung ano. Yep. And we're here. Okay, so lakad tayo konti para makita nyo yung mismong river. Parking, ito yung path papunta sa river. Okay, lakarin na natin to. Sabi nila hindi naman daw ganun kalayo yung lakad nito. Mapapansin nyo sa kabilang side, nandyan na yung bahay ni Emma and Joseph Smith and also nung mother and father-in-law ni Joseph Smith. So, lakad lang tayo dito. At let's see what's in there. Okay, we're here now. Oh, wow. Ang lapad pala nito. Tapos meron pang upuan dyan to see. Looks like a nice place to show. Oh, wow. Oh, wow. So anong significant dito sa river na to? Dito bininyagan si Joseph Smith at si Oliver Cowdery. Okay. That's one time na when they were translating, nakita nila dun yung about sa baptism and then they asked about that and ito yung sagot. They came here and they baptized themselves dito. Yeah. So see, may tao dun sa dulo naglalakad oh. So you really can walk dito. Wow. So for sure, tumataas tong tubig na to. So pwede natin sabihin na nakapaglakad na tayo rito sa Susquehanna River. Okay, so mga pare ko, tapos na tayo dito sa trip natin. I hope you guys enjoy at ma-entertain kayo dito sa trip natin. Hopefully naging helpful to sa inyo na at some point makita nyo rin tong mga historic site ng church natin. Anyway mga pare ko, let's see you next time. Okay?